Magandang araw po mga kaibigan. Today, we are going to share with you how to get or find the area of a certain triangle. Ito pong ganitong mga gayat ng hugis ay tinatawag po nilang irregular quadrilaterals. Halimbawa, tayo po ay nakabili ng lupa o ng lote na ang hugis po ay ganito, triangle. So, how to find the area of a triangle? So, we have the formula to get the area of a triangle is 1/2 times base times height. So, this is the formula. So, this is the base, this is 18 meter, this is the given meter, 14 meter, 10 meter. So, para makuha po natin ang area ng triangle na ito in a very simplest way is, this is the formula. 1/2 times base times height. Ito po yung 18 meter na base, ito po yung base, ito yung nasa ilalim, ito naman po yung height. This is the height of the triangle. Ito po yung taas niya. Para makuha po nga natin, ang formula nito ay 1/2 times base times height. So, the area of the triangle is 1/2 times 18 meter. Ayan. Ito po yung nasa ilalim times the height, 8 meter. Ayan. So, napakadali po ng formula, no? 1/2 times 18 times 8. So, ang magiging area po nito, pag minultiply mo itong 1/2 times 18 is 9 meter. Ayan. And then, 1 times 8 naman po, itong 9 meter, itong 18, di 9 po siya, no? 1/2 times 18 is 9. And then, times 8 meter. So, the total area of the triangle is 9 times 8 is 72 square meter. So, this is the simplest way how to get the area of this triangle. So, ang approach po natin ay construction approach at ibig sabihin, madali po. Kumpara po kasi sa itinuturo na mga teacher natin sa math, sa trigonometry o sa geometry, ay masyado pong complicated. Kumbaga, mas mahirap pong intindihin yung approach nila. Kasi sa school po, pag tinuturo na po yung mga ganito, I do remember when I was still in grade 6, first year high school and second year high school, I have a classmate na pag narinig na niya yung aming maestra, ang pangalan po ay Mrs. Manibog, tandang-tanda ko pa nung ako ay second year high school. Pag narinig niya yung teacher namin sa algebra, at saka nung second year, third year sa Trigo, ay gusto na nilang mag-absent dahil nahihirapan silang ma-pick up yung pong itinuturo ng teacher. Ang dapat po sana talagang approach, dahil tayo po ay Pilipino, ay mahirap na ngayong itinuturo, English pa yung approach niya. So dapat, pag nagturo po tayo, mas maganda po yung Taglish. Kahit ituro mo yun ng English, ipaliwanag mo rin sa wikang Pilipino. Katulad po nito, kung ituturo ko po ito sa English, pag dun sa school approach, madugo po ito. May sinasabi silang perpendicular, hindi po na maintindihan ng mga ibang mga beginner. So, para madali, pag itinuro mo yan, paano makuha ang triangle? Ang formula lang niya ay kalahati, i-times mo sa base, sa ilalim, at saka sa height o yung taas. Ipaliwanag mo sa mas madali pong paraan para maintindihan. Katulad po nito, ang formula lamang po nito ay 1/2 times base times height. Ano po yung base? Ito yung nasa ilalim. Halimbawa, yung sukat po ay 18 meter. Ito po, ang given ay metro. Ang height po naman nito, 8 meter yung height niya. So,
1/2 times base times height. Ito na po yung 18. Saka 1/2 times 18 is 9. 1/2 times 8 is 8 meter. Ganyan po Pwede mo rin pong pagbaligtarin yan. Ang kalalabasan po nito ay 72 square meter. Ganyan po kasimple ang pagsukat po ng lupa. Halimbawa, ang gayat po ay ganito po, irregular quadrilateral. So, yan po mga kaibigan ang ibig sabihin ng pagkuha ng formula po ng irregular quadrilateral. Halimbawa, meron po tayong sukat ng lote na ganito. Irregular, po ito? Irregular polygon. Halimbawa, ang sukat po nito sa A, B, ito, given, A, B, C, D. Given po ang halimbawa pong sukat po nito ay 10 meters. Dito po ay 8 meters. Dito naman po ay 12 meters. Dito naman po ay 14 meters. So, hindi po siya parehas. So, ang tawag po dito ay irregular polygon or quadrilaterals. Meaning of irregular quadrilaterals, the size of each angle or the side of each angle, this one, ay hindi po parehas. Kaya tinawag siyang irregular quadrilateral. But if the size of each angle or the area of each every side is same, ang tawag po doon ay regular polygon. Katulad po nito, hindi po parehas. Yung sukat po ng A saka D, 10 saka 8, hindi po. Ngayon, paano po natin makukuha? Ang gagawin po natin, the easiest way is, ito pong A, area 1, is 10 meter. Ipa-plus natin dito sa D, area 2, na 8 meter. So, 10 plus 8, yan po ay 18 meter divided by 2. So, 18 divided by 2 is 9 meter. Pag pinag-plus mo po ito, ibabahagi mo po sa dalawa, divided by 2. So, po yung 9. Ito naman pong haba ng lote. Itong kabila, B, 12 meter, given po meter kasi. Itong kabila ay 14. Pagpa-plusin po natin yung area 3, 12 plus 14, yung area 4. 12 plus 14 is 26 meter. Divided by 2 is 13 meter. Ngayon, para makuha po natin yung area po nito, mga igan, mumultiply natin yung 9 times 13. Ayan. Multiply po natin itong 9. Yan po yung magiging total area niya. So, pag pinultiply po natin yan, ano pong kalalabasan yan? Bali, 9 times 10, 90. Saka, i-plus para mas madali po yung manual computation. 9, 18, 27. 90, 117 square meter. Tama po ba? Yan. Pag gumamit po tayo ng calculator yan, 9 times 13, 117 square po yan, square meter. So, ganyan po kadali, ang pagkuha po ng area po ng irregular quadrilateral. Hindi katulad po sa regular polygon, whether square, triangle, pag parehas po yung side nung kabila, halimbawa ito po, square po siya. Siyempre, pag sinabi mo siyang square, kung ano po yung size ng magkabila dito, parehas po yan. Halimbawa, ang sukat po nito ay 10, 10, 10. Halimbawa, ganyan pumili po kayo ng lote. Square po siya. Pag sinabi pong kwadrado, parehas po yan. Bawat side. So, ang mangyayari po yan, pag 10 po dito, 10
times 10 equals 100. So, kung meter po yan, meter, 100 square meter. Yun po yung total square ng isang guhit. Halimbawa, kung bumili po tayo ng lot, this is a lot. And square po yan, ang guhit niya, malalaman na po natin agad. Pag square siya, pero bihira po talaga yung lot na square. Karamihan po ay irregular, quadrilateral. Katulad po ng sinampol natin kanina, na ganito. Magkaiba po yung sukat nitong every side. So, ang gagawin po natin, pag hindi po ito parehas, pagpaplasin po natin yan, divided by 2. Dito din po, pagpaplasin niya, divided by 2. Tapos, kung ano po yung sum niya, imumultiply po natin siya. Katulad po nito. Ito po ay regular. Pag 10 meter, parehas siya. Kasi square po siya eh. Ngayon, paano po natin makukuha kung talagang tunay na square siya? Siyempre, susukatin po natin yan. I-actual po natin yan. Parang po sa isang square na table, pag sinabi po siyang square siya, kahit hindi po tayo gumamit ng eskwala, makikita po nating square siya. Kahit metro lamang po, susukatin nyo po dito sa gitna. Pag ito po ay 10 meter mula dito at sinukat din nyo po sa kalahati sa kabila, pag nag 10 meter din po dito, square po siya. Pero pag 10 meter dito, 10 meter dito sa kabila ay 9, dito naman ay 9.5, hindi po siya square. Kailangan 0, 0 po yan. Parehas po yan. Yan po yung tinatawag nilang square po siya. Pero karamihan po talaga ng lote ay irregular quadrilateral. Alam mo, pag ganyan po, katulad po na sinampol natin kanina. Hindi po parehas dito. Alam mo, ito po ay 10, ito po ay 9, ito po ay 12, ito po ay 14, hindi po parehas. Ang gagawin po nyo ay pagpaplasin nyo po ito, then divided by 2, ayan, 26 divided by 2 is 13, tapos pagpaplasin nyo yan, 19, ayan, 10 plus 9, 19 divided by 2. So, yan po ay 9.5. Imumultiply nyo naman po yan. 13 times 9.5. Yan po yung total square meter po ng certain lot. So, yan po ang pagkuha ng irregular quadrilaterals. Meaning, pag irregular quadrilaterals, the size or the area of every side is not the same. But kung parehas po ito dito po, parehas siya dito sa parehas dito, tapos parehas dito sa parehas po dito, yan po yung regular polygon. So, yan po, mas madali po yung approach natin dito sa Skyjan Production dahil construction approach po tayo, hindi po tayo school approach. Kumbaga, mas madali po yung ating formula. So, kung kami po ay nakapagbigay po sa inyo ng konting kaalaman, lalong-lalo na po sa mga beginner, sa mga mag-aaral, elementary level pa lamang po, ay mangyari lamang pong isubscribe po ninyo ang aming YouTube channel, ang Skyjan Productions o ang handler name at Skyjan YT. Please subscribe and hit the ring bell button po para ma-notify po kayo sa iba pa pong mga segment na aming pong gagawin. At meron pong magandang pangitain dahil mukhang mas mga ilang tulugan na lamang po o mga hanggang sa bagong taon ay pakasakaling mag-monetize na po tayo. Sa kaya kung kayo po ay nanonood po na meron po kayong makikitang ads, please don't skip dahil yan po ang magbibigay sa atin ng tulong para makapag-provide pa po kami ng mas mahabang long-form video dito po sa ating YouTube channel. So hanggang sa muli, magandang araw po. God bless po sa ating lahat.